Amen. Purihin po ang Panginoon sa araw na to. Hallelujah. Good morning. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Batiin po natin yung mga katapat. Nakalak sa palakpak mo. Very energetic, ha? Very energetic. Tandaan po natin, sabi nga natin, lahat ng ginagawa natin dito ay para sa Panginoon. Ayan. Sige po, antayin po namin kayong mga upo. Amen. Again, this Sunday is a special day. Why? Because it's Lord's Day. Yes. Amen. Hindi po natin araw. Ang araw ng linggo, ito po ay araw ng Panginoon. At ngayon po ay buwan na ng February. Ayan, pumasok na tayo sa panibagong buwan ng bagong taon. No, ang bilis lang po talaga ng panahon. At meron po magsa-celebrate ng kanyang kaarawan this week. On February 4, si Ate RC. Ayan. Happy birthday, Ate RC. Punta na tayo sa Elang. Sa Elang tayo pupunta ngayon. No? Hindi ko yan. So, siya lang for the week. Tapos, konti lang yung month of February. February 6, si Edeline. Nasaan si Edeline? Ay, wala po. Sige, pero ganun pa man, sasama natin sa panalangin. February 6, si Edeline po yung anak ni Ate Glenda. February 4, si Ate RC. At February 14, ano yun? Valentine's. We do not celebrate Valentine's Day. Amen. Christians do not celebrate Valentine's Day. I just want to remind every one of you na yan po ay ganong gawain uli na pinaganda lang yung itsura. Sino ba yung santo yan? Ay, nakakaalam. Santo ni ano? Santo ng Valentine's. Ha? Valentine. May ano yun, nalimutan ko po. Mag-research na kayo. Besan ko po yan na, meron sila, may pangalan yan eh. Si Constantine po talaga yung sa Christmas, yan yung mga, yung celebration na pinalit niya para doon sa pero yung Valentine meron pa rin. But anyway, isang araw ay pag-aaralan natin yan, o pwedeng sa mga discipleship training na lamang. Kasi para hindi kayo magtaka, pag hindi natin sineselebrate yung mga ganong pong gawain. Amen. So, hindi po tayo nakikiisa sa ganong gawain. So, tayo po mananahin na. Lord, maraming salamat sa araw na to. Napakaganda ng panahon, napakaganda ng araw. It is all because of you, God. Kaya salamat sa palaging pagkakataon na kami nakakapagpuri sa iyo, kami nakakasamba sa iyo, kami, Panginoon, ay nakakaawit, kami, Panginoon, ay makakaalam ng salita mo, makapagpapahayag ng salita mo, makakapakinig ng mga kapatiran, Panginoon, Lord. Thank you very much for all the blessings na nakikita at hindi namin nakikita, sa mga pagpapalang nararamdaman at hindi namin nararamdaman, sa mga pagkilos mo, Panginoon, na alam namin at hindi namin alam, Panginoon, na minsan hindi namin na-recognize or hindi na po namin nabibigyan ng pansin ang mga ginagawa mo sa aming mga buhay araw-araw. But this time, we want to thank you, Lord. We want to give you praise. We want to honor your name, Lord God, sa lahat ng mga bagay na to. It's all because of you, ang buhay namin, ang lakas namin, Panginoon, ang karunungan, it is all because of you. Lahat ito nagmumula sa iyo. Kung ano meron kami ngayon, ito rin ay nagmula sa iyo at dahil sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat po. Patuloy na na-enjoy namin, nagiging kagalakan namin, ang kalakasan na meron kami ngayon, ang buhay na meron kami ngayon. Salamat sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. On February 4, si Ate RC, Panginoon, continue to bless her, and thank you for another year na idadagdag mo o idadagdag mo sa kanyang buhay. Lord, alam mo ang niluluhog ng puso ng iyong anak. As for her and her house, they will serve you, Lord God. Kaya patuloy na inaangkin namin ito, Panginoon, at
pasayahin mo siya on that very special day, Lord God. Ganon din si Edeline, Panginoon, bagamat wala ko siya rito, patuloy kang mangusap sa kanya, patuloy ikaw, Panginoon, ang kilalanin niyang Diyos at kanyang tagapagligtas, Lord God. And thank you, Lord God, sa bawat isa na naririto. The reason why we are here is because of you and nothing else. Wala kami ibang dahilan kung bakit kami naririto. Para sa iyo, para sambahin ka, papurihan ka, pasalamatan ka, itaas ang pangalan mo, dakilain ka, O Diyos, sapagkat ito yung mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya Lord, tinataas ka po namin at nawa, Lord, nalulugod ka sa mga ginagawa namin. Kung paano ka namin sambahin, purihin, pati na rin po sa pag-aaral ng iyong salita. Kung aming dalangin namin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen. Ito mong araw na to ay isang napakagandang araw. Salamat noong nakaraang linggo. Yung sino mga nandito noong nakaraang linggo? No? Meron tayong bisita na Koreano. Nakita niyo po yung effort nilang tatlo. Hindi po madali. No? Hindi madali yung ginagawa nila. Biro mo yung isa, Koreano. Ita-translate sa English, ita-translate sa Tagalog. Hindi po yun madali. Sa totoo lang, tayo, nakaupo tayo, kaya parang walang epekto sa atin. Yun nga lang, talagang, kung sino nagsasalita, titingin ka. Diba? Pero gusto ko pong ipunto sa inyo dito, kapag gusto, may paraan. Kapag gustong ipahayag ang salita ng Diyos, language is not a barrier. Koreano na paano yung makakapagturo sa mga Pilipino? Nakapagturo nga eh. Amen. No? Kaya tayo, kumbaga, yun yung paglilingkod. Isa sa mga paglilingkod na dapat nating nilalasa na talagang ibibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang tawag na nga sa atin ay selfless. Hindi na yung sarili mo yung inuuna mo. Tama po ba? Hindi ko sinasabing hindi nyo naaalagaan ang sarili nyo. Huwag nyo pong gagawin literal ang lahat ng sinasabi ko rito. Pero gusto kong maging maliwanag sa atin that once you are a servant of God, you know your priorities. Alam mo kung ano yung mga dapat mong unahin. Alam mo kung ano dapat ginagawa mo. Alam mo kung kanino mo dapat inaalay ang buhay mo. Dahil yan po yung pag-uusapan natin ngayon. At ito pong araw na to ay nakakalungkot lang. Bagamat palagi akong nagpapaalala, huwag kayong mawawala sa linggo, huwag kayong mawawala sa linggo, especially the workers. Because this day, we're going to pray. Mananalangin po tayo. Supposed to be ginagawa po ito sa panimula ng bagong taon. Pero dahil nga po tayo nag-anibersaryo at tapos nagkaroon tayo ng bisita, so hindi po kinaya ng schedule natin. Kaya ngayon po natin gagawin yung ating po tinatawag na prayer and commissioning. Amen. So wala na pong extension ito. No, ito po yung araw na itinalaga natin, nakipag-commit tayo sa Panginoon, na ito yung gagawin nating araw for the prayer and commissioning. So yung mga wala ay nakakalungkot lamang dahil hindi natin alam ang mga kadahilanan. Ngayon, pag-aralan po natin ng kaunti lamang dahil tayo nga po ay magkakaroon ng commissioning for the day. Ano po ba? Yung prayer, alam ko, nauunawaan na po natin. Ano ba yung commissioning? Sabi po ng kahulugan ng commissioning, an authorization or command to act in a prescribed manner or to perform prescribed acts. Ito po yung commissioning. Ulit, an authorization or command to act in a prescribed manner or to perform prescribed acts. So, ibig sabihin, merong authority na magsasabi ng kanyang gagawin or uutusan siya ng otoridad. Tama? Command to act in a prescribed manner. So, merong specific po na gagawin ang taong itatalaga po natin. Merong pagtawag ang Diyos sa mga taong kinokomisyon. Siguro, this will be the first time po kasi na gagawin natin for 12 years ng SCM. This is the first time na gagawin po natin yung commissioning dahil tayo nga po ay hindi tayo nagmamadali.
Ang pagtawag po ng Panginoon at pagtatalaga ng manggagawa ng Diyos ay, nakita nyo, ilan lang tayo, tama? Kakaunti po tayo. Sa totoo, kulang na kulang po ang workers natin. Pero hindi po tayo nag-a-assign ng worker na hindi pa talaga nangungusap ang Panginoon sa kanya. Kasi, halimbawa ganito, ikaw na lang, hindi, wala eh. Wala kasing gagawa eh. Hindi ho tayo gano'n. Kapag wala, kahit sino, pwede. Bakit? Hindi ho kahit ano yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Huwag po nating mamaliitin yung ministry na tinatawag po natin. Amen. Ito po ay nagmula sa Diyos. Kaya hindi tayo basta-basta nagbibigay ng isang gawain sa hindi pa naman talaga siya kinakausap ng Panginoon at hindi rin naman siya willing pa to commit herself or himself to the Lord. Unless God speaks, unless God talks, unless God confirms for that specific person, and that is the time na tayo po ay magkakaroon ng pagtatalaga. At ngayon lamang po tayo magkakaroon ng pagtatalaga. Sa haba po ng taon, kahit po kulang tayo, kahit nahirap tayo, wala tayong mga manggagawa. Kasi minsan yung mga manggagawa, sila yung wala. Katulad ngayong araw na to, no? Maraming manggagawa ay wala. Kaya talagang nakakalungkot lamang dahil ito yung sinasabi natin na ang buhay mo ay sa Panginoon na. Kaya kailangan, ang inuuna natin ay ang Diyos. Amen. So, sa ang ating pong verse ay Acts 13, verses 1 to 3, or sa Gawa. Gawa 13. Basahin, buksan po natin ang ating mga Biblia. Para na rin ito doon sa mga hindi pa po manggagawa ng Diyos. Magandang naririnig nila rin po ito para sa darating na panahon kayo naman ang tawagin ng Diyos ay hindi na po ito magiging bago sa inyo. Acts chapter 13 or Gawa, Kabanata 13, talata 1 hanggang 3. Basahin po natin, sabayan niyo po ako magbasa. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cyrene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod nyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Salamat Panginoon sa aming pag-aaralan ay mensahe mo sa umaga na to. Banal na Espiritu, buksan mo po ang bawat kaisipan, ang bawat puso, mabigyan mo to Panginoon ang kapahayagan at kaunawaan kahit po hindi pa manggagawa o Diyos. Mangusap ka po sa bawat isang narito sa pangalan mo Panginoong Yesus. Amen. Katulad po ng pag-aaralan o nabasa nating verse dito, meron pong nangusap po ang Espiritu Santo doon sa mga tao. Amen. At meron siyang pinahiwalay na dalawang tao. Yun ay sina Bernabe at Saulo. No, kung babasahin pa po natin yung buong chapter na yan, into the following chapters and verses ng Acts na to, makikita po natin dito panigulang tinawag si Saulo para magpahayag ng salita ng Diyos. Siya po ay tinawag para magpahayag ng salita ng Diyos sa mga hentil. Specific po yun. Sa mga hentil siya, pinagpapahayag ng Diyos ng kanyang salita. Sino yung mga hentil? Sila po ay walang paniniwala at walang pagkilala kay Kristo. Amen. So very specific po ang pagtawag ng Panginoon. So when God calls somebody, iaano niya sa iyo o sa tao, ano talaga yung ipapagawa niya. Hindi mo nagtatawag ang Diyos na parang kanyang malulutangin lang sa ano na hindi mo alam kung ano gagawin mo.
Naunawaan po natin to. Katulad po ni Bernabe at Saulo, sinabi rito na meron silang specific na gagawin. Hindi na po natin babasahin dahil mahaba. Kaya sinasabi ko sa inyo, basahin niyo lang buo itong chapter na to at yung mga susunod na verses para lubos yung maunawaan na ito nga ang simula ng pagtawag ng Diyos kay Saulo na naging Pablo. Siya po si Paul. Noon po ay Saulo, no? Si Pablo, na kung saan sila po ni Bernabe ay pinapunta o papupuntahin sa isang specific na lugar at doon sila magbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Yung mga kumikilala kay Kristo, hindi nila nire-recognize ang katuruan ni Saulo at Bernabe. Nakita nyo kahit noong ganun na? Kung sino yung sinasabi nilang kumikilala sila sa Diyos, pero hindi nila tinatanggap ang katuruan ni Pablo. Paano nangyari yun? Sinasabi mo kumikilala ka sa Diyos, pero hindi mo tatanggapin ang katuruan. Ito po yung tinatawag natin may mga pagpili. Kristiyano na sinasabi nila sa kanilang mga sarili, pero meron silang mga pinipili lamang na salita na gusto nilang paniwalaan. If some words or verses or phrases na parang tatamaan na sila, nasasaktan sila, natatamaan ang kanilang ego, hindi nila yan paniniwalaan. Amen. No? So si Paulo at si Bernabe po, no, ay sila po yung magtuturo o nagturo noong panahon na yun na tinawag sila ng Diyos, magturo sa mga Hintil. Gaano kahirap magturo sa hindi naniniwala o walang pagkilala sa Diyos? Hindi po madali. Amen? So tayo po, nung tinawag tayo ng Panginoon, naniniwala po ako na meron din po tayong specific na pagtawag ang Panginoon. Kasi pag once na binigyan tayo ng mission ng Diyos, very specific po yan. Amen. So paano natin malalaman ang pagtawag sa iyo ng Diyos, kapatid? Kayo, yung mga nakaupo dyan, darating ang panahon, yung mga wala pang ministry, wala pang kalingkuran, darating ang araw, tatawagin kayo ng Diyos. Paano nyo malalaman na Diyos na yung tumatawag sa inyo? Una, kailangan mabigyan kayo ng salita ng Diyos specifically. Huwag kayong maghihintay ng audible voice o boses na parang gusto mo marinig mo. No? Wala pong ganon. Kung hindi, sa pamamagitan ng salita ng Diyos at yun po ay sa Biblia. God speaks to you. Hindi lang sa iyo mangungusap ang Diyos, God will also speak to others, and to others, and to others, until the word of you will confirm. Naunawaan po natin to? So, hindi lang siya nagmumula o magmumula sa iyo mismo na sarili mo. Sabi ng Diyos sa akin, ito yung salita ng Diyos sa akin. It will not just come to you, pero magmumula din siya. Pwede sa kapatiran, lalo na makukonfirma po yan. At kasi, iko-confirm ng Diyos na gano'n na ang pinapagawa sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Katunayan, hindi ka nag-iimbento. Naunawaan po natin to? Katunayan na hindi lang yan nagmula sa iyong sarili. Ako po, for how many years? Hindi po, alam ko, tinatawag ako ng Diyos, but I kept on denying to myself. I kept on saying no to my mind and to my heart. You know why? I know the life of a pastor. Alam ko ang buhay ng isang pastor. Kaya ayoko talaga. May mga kinausap ako. Ikaw na lang. Sabi pa nung kinausap ko, huwag ka nagpapasa. Alam ko namang kinakausap ka ng Diyos. Doon pa lang, nalaman ko na meron ng pangungusap ang Diyos sa mga tao na to. So, hindi siya nagmula lamang po sa akin. Marami pong pinagdaanan yung pagtawag ng Diyos sa akin. Marami pong kumontra. Sigurado bang ikaw? Kasi sabi sa Bible, lalaki. Nakarinig na kayo ng ganyan? Marami pong iglesia ngayon, kahit Christian church na, hindi po nila kinikilala ang pagiging pastor ng babae. Dahil sabi daw po sa Bible, lalaki. Yan. Kaya hindi rin ako basta-basta sige, ako na. Kung kayo po ay pioneer ng SCM, di ba ang tagal walang pastor nito? At kahit po may mga leaders,
kami nagsasalit-salit na magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi talaga, alam mo yun yung, sorry for the term, yung salita ngayon yung umeepal, ganyan. Hindi ganun. Hindi ko po yung, although alam ko, may pangungusap ang God sa akin, may word ang God sa akin, may word ang God doon sa mga kapwa ko leaders, sa mga kapwa ko manggagawa, pero hindi ko pa rin po yun binigyan ng pansin. Kahit hindi pa ako pastor, marami nang kumukontra, kaya baldi-baldi na po ang niluha ko. Sa totoo lang. Hindi pa ako po talagang naitatalagang pastor, marami nang kumontra sa akin. Ikaw ba talaga yung tinatawag ng Diyos dito? Amen. Ito po, kaya ako binabahagi sa inyo bilang paghahanda para pag kayo ngayong tinawag, alam nyo, and it's not that smooth sailing. Hindi ko alam kung paano tinatawag yung iba, pero yung pagtawag po sa akin, hindi siya ganun smooth sailing na everything is fine, everything is beautiful, everything is okay. Hindi po siya ganun. At ako po ay nakaranas din ng pagmamaliit. Dahil hindi lang ako nag-aral ng pagiging pastor, nahihiya sila na ipakilala ako na kanilang pastor. Yan po yung mga bagay na naranasan ko, ilan lamang po yun, sa mga bagay na naranasan ko noon. And just to make my short testimony very short, no? Paikliin ko na lang. Ako po'y nakapagtapos ng pagpapastor, hindi dahil pinush ko rin. Hindi dahil sinabihan nila ako na hindi ka naman nag-aral maging pastor, ay ginusto ko nang mag-aral agad-agad. Alam po yan ng mga kasama ko noon, mga kaharap noon, sa pag-uusap na yan. It took time bago po ako nakapag-aral. Kasi ang sabi ko, hindi ako mag-aaral dahil sinabi niyo. Mag-aaral ako kasi pag-aaralin ako ng Diyos in His time. Kasi nag-aaral pa yung panganay ko noon at priority ko ang anak ko. Bilang magulang, priority natin mga anak natin. Kaya sabi ko, kung hindi pa nilolood ng God, hindi ako, kasi sinabihan ako ng gano'n, para lang ipakita sa kanila na hindi. Hindi po. Until such time, I graduated March 2018, mag-anniversary ako. March 2018, ayan po yung mga nakasama ko sa Baguio, City RC, si Nanay Peggy. They are my witnesses that I graduated. Not only, ako sabi ko nga, Lord, yung simple lang na yung pag-aaral. Pero alam nyo, ang ibinigay ng Diyos, higit doon sa inaakala ko. Bakit? I graduated masteral. Amen. I never asked, hindi ko yung ginusto, hindi ko sinabi na kailangan, ito yung kuhanin ko. Hindi po. Diyos ang nagbigay sa akin yan. Kaya naniniwala ako, ako'y tinawag ng Diyos. Sa lahat po ng mga pinagdaanan ko, kung sino pa yung kukontra, bahala na sila. Bahala na po sila. No? One time, may bumisita, dyan tayo, kala Ate RC, dyan pa po yung church natin. May dumating, dati po natin kasamahan sa JCSGO. Iyakan kami dito, kala Tatay Inyong pagpe-pray, kasi mag-e-election po yun. Tanda ko to. Mag-e-election, habang daan, papunta kala Tatay Inyong, kasi pagpe-pray daw si Sheryl Langit, tsaka yung tatay, yung pangalan mo, si Victor. Habang daan, sinasabihan niya ako. Pagka nanalo to na pinagpagpe-pray mo, doon lang ako maniniwala, ikaw yung pastor nila. Akalain mo, ganda-ganda ng niya doon sa amin. Tapos nung daan, ganun yung sinasabi niya sa akin. Hinitian ko lang siya. Wala akong sinabing iba. Hinitian ko lang siya. Basta ako, pagpipray ko lang yung humihingi ng panalangin. I never even ask. Kasi ang pagpipray mo, politician eh. Lalo patunayan ko sa lalaki na to na hindi ko po sinabi sa panalangin ko yun. Dumating po ang resulta ng eleksyon. Number 1, si Langit, silang mag-ama. Hindi na siya nakita. Opo. Sayang, ninong ko pa man din siya sa kasal.
Hindi na siya nakita. Yun yung sinasabi ko, yung Diyos yung nagtatanggol sa akin. Yung Diyos yung nag-make a way kasi ikaw nga yung tinawag niya. Ilan lamang po yan sa mga karanasan. Kaya ngayon sinasabi ko ito sa inyo dahil nga po tayo ay nagtatalaga o magtatalaga sa araw na to. Paano nyo pa malalaman na kayo ay tinatawag ng Diyos? Basta magpatuloy lang po kayo sa Panginoon. Kayong mga wala pang ministeryo, kayong naghahangad, dalangin ko naghahangad kayo na kayo makapaglingkod sa Diyos, ay kayo po ay magpatuloy sa Panginoon. Kasi ganito lang naman po yan eh. Ang Diyos po natin ang nagbigay ng buhay natin. Amen! Hindi mo ba iaalay ang buhay mo doon sa nagbigay sa iyo ng buhay? Ito lang nga yung pinakasimpleng magagawa po natin para sa ating tagapagligtas. Ang magsilbi, ang maglingkod sa Diyos. This is the least thing that we can do to our Savior. Kaya huwag po natin mamaliitin na, ito lang naman ang ministry ko, ako naman ay tagawalis lang, ako naman ay tagapunas lang ng ano, hindi po. Kung wala yung mga ganyan, paano lilinis ang iglesia? Bawat ministry na ginawa po ng Panginoon, merong kalikuran ng bawat isa na worker na, yan po ay mahalaga. Yan po ay itinalaga ng Diyos para po sa kaayusan. Amen. Kaya meron din po tayong leader. Kasi imagine niyo kung wala tayong leader, tapos mag-meeting tayo, sino masusunod? Di ba? Nai-imagine niyo yung walang leader, tapos nag-uusap-usap tayo. Anong mangyayari? Walang mangyayari. Mag-aaway-away pa tayo. Bakit? Siyempre gusto mo ikaw yung sinasabi mo, masunod. Yung suggestion mo, gusto mo, sa tingin mo, yun ang maganda. So, ganun po, ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Kaya meron po tayong mga tinatalagang mga leader because it's also in the Bible that we have these elders. Ang tawag nga po, elders eh. Mga matatanda. Although hindi pa matanda. Yung mga matatanda po ang tawag. Matatanda sa spirito, no? Yung po yung mga tinatawag nating leaders. Ngayon, ano po yung kahalagahan ng commissioning? Babasahin ko po sa inyo ang kahalaga, the importance of commissioning. Dito po sa binasa natin sa Acts 13. Tingnan po natin yung sinasabi rito, no? Na ito po, dito natin kinukuha yung halimbawa ng pagko-commission. Yung ginawa kay Saulo at kay Bernabe. Amen. No? So following the example of the church in Antioch, we are today setting a certain person apart from the Christian ministry, no, na meron po siyang ibang kalikuran na gagampanan. In this commissioning ceremony, our church recognizes God's call, no? Kinikilala po natin ang pagtawag ng Diyos, God's call for our members, one of the members to enter the Christian ministry. Today, we set apart someone for God's exclusive use. Through this ceremony, we publicly affirm her positive response to God's call. On the part of the church, today we publicly commit to support our servant through prayer, direct encouragement, wise counsel, financial help, and other ways of providing active participation. Amen? Ito po yung kahalagahan ng commissioning. Pagkilala sa pagtawag ng Diyos, at tayo, anong gagawin natin mga tao doon sa tinawag ng Panginoon? We'll give the full support for that person or for the people na tinawag po ng Panginoon. Amen. At ngayong oras po na to, nais ko pong tawagin yung itatalaga natin na bago, pero lumang-luma na po siya, ay si Kate Denise Reyes. Nasa si Kate. Lumibot pa yung mata ko. Dito ka sa taas. Ayan. Punta ka na ba sa dam? Biro lang. Siya po ay itatalaga natin bilang youth leader.
and temporarily sa children ministry. Ang focus niya po ay youth. Parang, kumbaga, sa ano lang yung children. Pag dumating ang panahon, may kausapin na ang Diyos para yung may heart sa children, iaalis na po natin kay Ate Kate ang responsibilidad ng ating children ministry. Ganyan po tayo kakulang. Nakita nyo? No? So si Kate po, ang focus niya po ay sa youth at hahawakan niya rin pansamantala yung children. At nais ko pong magbigay siya ng konting, hindi po paliwanag, kundi pa totoo, sa pagtawag po ng Diyos sa kanya. 2-3 minutes. Ngayon po. Hindi po ko handa, pero may 5,000 words po ako dito. Joke lang ba? Okay. Gusto ko pong umpisahan yung aking pong testimony sa isang sentence po na God's calling is a blessing. Yan. However, yun nga po, minsan, di ba, parang unexpected talaga yung pagtawag ng Panginoon. And marami na rin naman po tayong mga nakita, narinig ng mga patotoo sa mga kapatiran natin or mga kapwa rin natin Kristiyano na parang hindi naman nila nakita yung sarili nila na yun na, biglang umaawit or naglilingkod sa Panginoon, nagpapastor. Yan. So, parang gano'n din po yung nangyari sa akin. Siyempre, yung una ko po naging ministry sa worship, di ko naman din po yun, kumbaga naisip, or hindi ko siya na-imagine na aawit ako, maglilid ako ng praise and worship, lalo na po, alam natin yung quality, yan. Pero, ayun, still, God led me in worship ministry, ilang forms po yung sinagutan natin yung sa ministry, doon po talaga eh. Diba, si Lord po talaga yung nagtalaga. So, and ganun din naman po dito sa panibago nating calling and commitment of being youth leader. Ako po, I'm a first-hand witness kung gaano ka-eager yung iglesia natin sa pananalangin ng pagkakaroon ng youth leader for a very long time, di ba? Matagal po panahon doon pa lang kinanina RC. Palagi yan kasama sa intercessory, sa prayer request, di pagiging youth leader, sino ba yun? Di ba? Magkaroon tayo nun. And, ewan ko rin po, tuwing nagpe-pray tayo nun, sa akin din po natatapat yung prayer about sa youth leader. And lagi ko pong naaalala na, ang prayer ko nun, tuwing pagpe-pray ko siya na, Lord, kung nasaan man po ang taong ito at kung sino man po ito, ihanda niyo po siya. Wala naman po akong pag-iisip na, ay, ako pala yun. Diba? Hindi ko alam po, talagang pure lang kasi iisip po tayo, konti na nga lang, di ba, wala pa rin naman. And kaya ang thinking ko po nun, baka bago, baka darating na bago. Kaya kung nasan man to, sino man tong taong to, handa niya na po siya para pagdating ng panahon na okay na, makasama na namin siya. Di ba, mag-lead na po siya sa youth. And yun din po na parang ng mga panahon din na yun, hindi ko pa nasasabi kay mama, na habang nagpe-pray po ako ng mga ganong prayer sa ating Panginoon, nagpe-pray lang naman po talaga ako magkaroon ng youth leader, pero parang biglang may envision sa mind ko na bakit parang ako, parang nakita ko yung self ko, gano'n. Pero, syempre po, deny mo na gano'n. Lalo na ngayon, nagkaano na. So, ayun, and ito pong bagay naman po na ito, talaga nakausap naman po ako most especially ni Pastora. So, after po ako makausap noon ni Mama for the confirmation about this commitment ay, syempre, yun nga po, hindi ko rin siya matanggap kasi alam ko magiging mahirap, alam ko na hindi siya magiging madali, kaya sinasabi ko sa kanya, ako ba talaga? Baka may iba pa, di ba? Nagde-deny pa ako eh. And right after that po, nung pag-uusap namin, yung naging devotion ko is yung anointment ni Samuel kay David. Wherein, di ba, bata pa lang siya, na-anoint na siya na magiging hari siya ng Israel. Pero, same as David, naging mahabang proseso, mahabang paghahanda rin yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Kaya, bago siya naging hari, di po ba? So, parang doon din na parang pumasok yung mga realizations ko na
Kaya pala, grabe yung pagtuturo sa akin ng Panginoon na sa Kanya lang ako dumipende. Kaya pala, grabe yung pag-abot niya sa akin, yung pagpapakilala niya sa akin. Kaya pala yun, nagkakaroon ako ng marami ring time para sa gawain, sa Panginoon. Kaya rin pala, last July na camp, naging team leader po ako. Kahit di ko rin po yung gusto, grabe yung kaba ko. So, kumbaga, yun po pala yun because may purpose pala ang ating Panginoon and I am being prepared to receive His blessing. Kaya, kahit kaba-kabado po, di ba? And since nakakapagbahagi na rin po tayo ng salita ng Diyos and most of the time, ang na-share ko rin po about obedience. So, kung tinuturo ko yun, dapat, di ba, ina-apply natin yun sa ating mga sarili. Kaya, talagang, kahit na yan na, yung may mga weaknesses ka, talagang kailangan mo tumugon sa Panginoon sa pagkatawag niya sa atin. And I know po, being a youth leader, this will be hard, this will be challenging, most especially po sa akin. Di ba, challenging yun na parang paano mo i-unite itong mga taong ito, may iba't iba ring personalities, paano mo sila aabotin, paano mo ba sila i-reach, palalaguin sa pananampalataya, paano mo sila tutulungan efficiently and holistically speaking, di po ba? But then, ayun po, my hope is in God, kaya alam ko po na hindi niya ako pababayaan, and hindi, alam ko po na patuloy niya po ko tuturaan, and syempre marami rin po akong makakatuwang dito sa ating iglesia. May classmates, may best friends. Alam ko po na tutulungan po nila ako and kaya no matter how fearful I am po, I know that God has a wonderful plan, not just for me but for our church po, para sa ating lahat. And sabi nga po, mga nababasa ko, pag may bagay na dapat kang gawin pero takot ka, sabi, do it scared. Do it nervous, di ba? Which is true. Kasi kung hindi po natin susubukan, kung hindi tayo susunod dahil sa takot, we will never know ano ba yung dapat gawin, paano ba, and paano tayo matututo. Kaya kailangan natin siyang gawin kahit kakaba-kaba tayo. And I know po that everything happens for a reason and for everything there is a season. Kaya this calling po, this is all for the glory of God. Kaya maraming salamat. Amen. So, maikli na lang din. For how many years, wala po tayo youth leader, katulad na sinasabi sa inyo kanina. Ang pinag-ahawa ko si Joy. Nagulong-gulo na rin siya. Diba? Pero, kasi nga, hindi nga tayo pwede ng kung sino na lang. Pero salamat po sa Panginoon. Tumugon na po siya sa ating panalangin. At hindi po siya ganun kadali. At hindi rin ganun yung span of time, nakita nyo, she's 20 years old now. At hindi dahil anak ko siya, kaya siya yung youth leader. Hindi po. Nagkataon lang talaga na siya po yung tinawag ng Panginoon. Meron pa po tayong mga tatawagin. Siguro, itong mga tatawagin ko, they are leaders, councils of this church. And gusto ko mag-apologize ngayon pa lang, hindi ko sila napag-prepare. Pero gusto ko magbahagi sila, konti lang din, kung ano yung pagkatawag ng kanilang ministeryo, ng kanilang mismong gawain. Ano ba yung ushering? Ano ba yung prayer warrior? Ano ba yung temple coordinator? Maikli lamang at ano yung mga challenges na kinakaharap po natin. Tawagin ko po yung head ng ating ushering, si Nanay Penny De Leon. Right? Okay, so, yung mga nakaupo, pwede na maghanda. Ito 2 minutes lang po. Na-surprise ako nito. Hindi ko sila magkasalita. Magandang bago po sa lahat. Siguro may kilala niyo na ako. Bilang isang tinagal-tagal ko na po na ushering. Hindi ko po, bagamat maraming hindrance, maraming may maano na bakit ako ang nakatayo dyan, marami naman, dapat daw bata. Pero yung ang calling ng Panginoon, pag ang calling ng Panginoon ay para sa iyo talaga. Dahil yung nga po,
na kahit na maraming sagabal, nagagampanan ko pa rin, yung parang di maalis din sa puso ko yung ginagawa ko. Yung halimbawa, bakit ikaw pupunta? Marami naman doon. Pero sabi ko, sino pa? Ako lang. O kanya-kanya naman ng tungkulin. Hindi naman kaya na isa lang. Sabi ko, alam naman sa pastora lang ang lahat doon. Kailangan pumunta ako. Kailangan gawin ko ito. Dahil ang inaano ko, hindi naman sa kundi sa Panginoon tayo nililingkod eh. Kaya, kung ano man yung pagkatawag sa akin, kahit na siyempre, inaamin ko na talaga na hindi na ako tulad ng dati na malakas. Talagang kaunting sumasakit ang likod ko. Minsan nga, yung tuhod ko, talagang pabata ng pakiramdam. Pero talagang dahil ng calling ng Panginoon, at siguro talagang dito na niya ako inilalagay, talagang pipilitin ko pong gampanan dahil ito po sa akong paglilingkod ko sa Panginoon. At bilang, sabi nga, nagiging overall dahil nga pag tayo nagpapagawa dito, isa rin po ako wala akong makakaano dahil kung sa yung mga kasama kong mga leader, may mga pinag-aaral, may mga naasikaso anak. Kung sa po ako lang po ang malaya. Ngayon po kami nagkadalawang yasi. Pero ngayon po siya sabi ng ating pastora na hindi ka pwedeng isa lang. Kailangan may kasama ka lagi ngayon dito nga po pag gagampanan namin. Halimbawa may pagagawa dito, kailangan may kasama ka partner. Kaya yun po, kaya sa lahat po, dapat po tumulong tayo para po sa ikaunlad ng ating iglesia at para din po sa ika-luluwalhati ng ating Panginoon. Yun lang po. Amen. Wala pong retirement. When you serve the Lord, wala pong retirement. Diba sa mundo may retiring age. 60, retired na yan. Nay, dito ka lang. Dito ka lang, Nay. Wala po tayong retirement. Kung makikita niyo po yung iba meron si Pastor John MacArthur, I think he's 80 years old. Sige na dito. Ayan. Kaya pag nag-serve po tayo sa Panginoon, as long as we can, and God give us a strength to do, gagawin po natin. Ang ushering po, ang ginagawa ng ushering, sila po ang responsible sa kalinisan ng ating building, kaayusan at katahimikan. Kaya pag may maingay, may malikot, ay sila po yung responsible doon sa ushering. Tawagin ko naman po ang head ng ating worship team at siya rin po ang maglilid. May bago siyang ministry na paglilidan, ang Women's Fellowship, si Ate Joy Lara. Joy, tumingin. Sa akin naman po yung pagiging worship lead. Hindi ko po inasam na maging worship lead ako kasi gusto ko lang po talaga mag-back up lang, ganda. Kasi mayayain po talaga akong tao. Hindi ako sanay na mag-lead sa mga yon. Tapos natandaan ko po yun nung bago pa lang ako sa JCS pa lang. Nung sinabi ni Kuya Alan, sabi niya, sino pa ba yung hindi pa nakaka-worship lead na anniversary? Tapos nung sinabi nila, ay si Joy hindi pa. O sige si Joy na. Tapos todo talaga po tanggi ako. Hanggang sa umiiyak na ako. Kasi nga, ayaw ko nga po talaga. Hindi ako sanay. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pag baka inisip ko, baka matulala ako. Kasi nga, hindi pa ako sanay na mag-lead sa mga tao pag maraming tao na yun. Tapos, talagang hindi po ako tinantanan ni Kuya. Ako po talaga yung pinag-lead niya. Kahit na umiyak ako nung kahit yung decision niya, yun na talaga. Sige, ikaw na, dahil ikaw na lang hindi pa. Tapos noon, ang ginawa ko po noon, talagang, hindi ko ang gagawin.
Tapos ang inano ko po noon na nagpray ako, halos siguro isang buwan bago yung talagang lahat na ginawa ko, nag-pray araw-araw, tapos babasa ng Bible, yung lagi yung ginawa ko kasi sabi ko, Lord, hindi ko talaga kaya, tulungan mo ako na makaya ko itong mag-lead. For the first time kong gagawin yun na mag-lead sa anniversary. Tapos yun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi talagang tinulungan niya ako, naging ayos yung aking pag-lead. Tapos nun, simula nung yun na, laging sinasabak na rin po ako sa pag-worship lead. Tapos nung umalis na nga si Kuya Alan, ako na yung pinalit sa pamumuno sa worship team. Tapos sabi niya sa akin, kaya mo yan. Alam ko, lalabas yung talento mo, yung galing mo pag mamumuno ka na sa worship team. Kaya nga lang po, nung time po kasi noon, nasa work pa ako, ang dami pong hadlang. Madalas po na ako sa trabaho namin kasi pag Sunday po, laging may pasok. Kaya salamat sa Lord kasi kahit may pasok, nakaka-attend pa rin ako ng Sunday. Talagang naipag-battle din po ako. Kahit sabihan pa ako na, sige, suspended ka, Pero hindi po ako natakot doon kasi talagang tinulungan ako ng Lord na palakasin niya yung loob ko, na patapangin niya ako, gano'n na kahit alisan ako ng OT, nangyari po sa akin yun, inalisan ako ng OT for the 6 months na inalisan ako ng OT. Pero hindi pa rin nagpabaya ang Lord kasi hindi yung forever yung ginawa niya sa akin nung nagtatrabaho pa ako. After 6 months, binalik niya po. Nang hindi ko kinausap yung leader namin na ibalik mo na po, hindi ako nagmakaawa sa kanya. Siya mismo yung nagbalik po ng OT ko. Kaya talagang pag ang Lord talaga, pag pinili ka, kahit anong hadlang na gawin sa iyo, hindi mahadlangan. Kasi ang Diyos na ang nagtalaga sa iyo. Kaya ayun, salamat po talaga sa Lord. Talagang kahit maraming hadlang, lalo na yung sa trabaho ko, pero talagang tinutulungan ako ng Lord. Tapos ngayon po na wala na akong trabaho, yun. Talagang pinaano namin na lalo na sa mga kanta, kasi di ba madalas paulit-ulit na lang yung mga kinakanta. Sinisikap na namin mga worship team na makapag-aral ng mga bagong kanta para hindi na paulit-ulit yung mga kinakanta natin. Tapos kapag nasa ibang church tayo, yung mga kinakanta nila, manalalaman na rin, alam na natin. Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon dahil sa patuloy niyang pagkilos sa worship team. Sa Diyos po ang patuloy. Yung mga nagtatrabaho, huwag kayong matakot sa mga narinig nyo na siya tatanggalan ng OT, sususpinde. Marami po nakakaranas yan, pero nagtagumpay po sila. Amen. Basta manatili lang po tayo sa Panginoon. Amen. Sunod naman po natin. So, siya po yung leader natin sa worship. No? Siya yung mga nag-a-assign, responsible for all when it comes to music team. At women's fellowship po. Kaya yung mga kababaihan, mga kananayan na po ito. Ayan, siya na po ang mag-handle this year 2025, si Ate Joy. Ayan. So, sunod po natin, ang head naman ng ating prayer warrior. At siya rin po, tignan nyo dala-dalawa sila. Siya rin po yung ating temple coordinator, si Ate Tess. Ate Tess Dorga. Ayan. May ginagawa pa siya, pero tatawagin lang natin siya. No po. Kanina pa ako nanginginig. Sabi ni Kate kanina, gawin mo kahit na-nervous ka, nanginginig ka, kinakabaha ka. Ayun, nanginginig tuloy ako. So yun. Tsaka kanina pa ako mga yak-yak, hindi ko alam ba. Kaya nagdala na ako. Narcy, mag-iiyak. Ayun. Speechless. So, ako rin po,
ah, sa da- sa sa dami po ng naranasan ko, hindi ko ako makapagsalita. Okay, so talagang pinirepare po ako ni Dad simula ng kabataan pa ko pa. Dalaga pa po ako, tutulog na po ako ng mga bata. Tapos nag-a-assure na rin po ako hanggang sa tinagal-tagal na rin po na hinasa po ako ng Panginoon. Kung saan na ako dinala ng mga pastor namin. So, talagang noong una ayaw ko rin kasi nga subang mahiyain po ako. Saka, yun nga, isang sagot po ako dati. Pero ngayon, so, dahil kapag kinusunangad, nagagamitin tayo, talagang wala tayong magawa kundi ang sumunod. Kasi wala kang takas. Kasi kapag tinawag ka niya, hindi ka niya titigilan. Amen. So sa lahat po ng tinawag dito ng Panginoon, sumunod lang po tayo kahit na ayaw natin. Kasi mapalad po tayo dahil pinili ka. Amen po. At mapalad po bawat isa sa atin. Dahil narito tayo dahil isa tayo sa pinili ng Panginoon para maging Kanya. Di ba laking pagpapala po yan na hindi lahat ay tinawag niya, hindi lahat ay pinili niya. Amen po? So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, bagamat marami po akong kapalpakan, marami akong pagkukulang. So, lahat naman tayo, maraming gano'n. So, ito pa nadagdagan, sinabi ng pastora, temple coordinator daw ako eh. So, mas malaking trabaho po yun. Pero sa tulong ng Panginoon, I try my best. Sa mga nasaktan ko, pasensya na po kayo kung gano'n lang po talaga ang salita at sa mga sasaktan ko pa. Joke lang. So, hindi na po yung mga salita ko minsan kasi, pero wala po yun sa akin, parang, alam mo na, pag-Bisaya, di ba? Hindi mo alam na ano na pala yung sinasabi. Pero, hindi nga, para sa Panginoon, gagawin ko po ang best ko. Kaya, minsan, kahit nga na, talaga naman ang Panginoon talagang tinatawag niya yung may kahinaan na talagang, kala mo hindi niya kaya, hindi niya magagawa. Amen. So, bawat pa isa sa atin, huwag po natin malitin yung sarili natin dahil may the best na pagkakaloob, may best na plano ang Panginoon sa atin. Amen. So, yun lang po. Ayan. As a temple coordinator po, para sa kaalaman yung lahat, siya po yung nag-a-assign lahat sa buong buwan, sa buong taon, opening prayer, sa children, tithes, kung ano yung nakikita niyo ang schedule natin dyan. Midweek service, sa Friday, every Friday, siya po ang responsible dyan. Kaya pag wala yung tao, siya po yung kailangan nakahanda. Kaya hindi po din madali. Anyway, wala naman po talaga madaling paglingkod sa Panginoon. Pero para sa Diyos, gagawin po natin yun. Amen. At last but not the least po, ang nagbabalik. Yan. Siya po ang ating kasalukuyang treasurer. Dati po matagal po itong hinawakan ni Nanay Peli, yung pananalapi po natin. At nag-request na po si Nanay, nasabi naman na niya rin kanina. At kailangan siyempre intindihin din natin si Nanay. Nagbawas tayo ng load sa kanya. Kaya yung financial natin ay na kay Ate RC na po. Amen. Biruin mo, sa akala mo ang daming pera, hindi lang, no? Pero gano'n po, hindi po rin madaling maghawak ng pera. Kasi pag hindi siya nagbalanse, inaabunuhan niya po talaga. At ngayon, kung hindi magbabalanse si Ate RC, aabunuhan niya. Kasi siya yung may hawak eh. Wala na ibang may hawak, kundi sila. Kaya, kailangan magbabalanse sila sa kanila po May rin po kasi tayo dyan. Para accounting ba? Yan, simple accounting. Ayan. Kaya ngayon po, ang ating present secretary and treasurer, si Ate RC Corpus.
Ayan, may tissue na po siya. Purihin po ang Diyos. Uy, kinakabahan na rin ako. Hallelujah. Hindi, ano ko lang yung verse ko yung mga sinasa ulo. Tama-tama po kanina maga akong lagi sa inyo. So, mga Pasko lang, siyempre, nag-pray na ako, tapos nagpasa na ako. Kasi ito po yung isi-share ko lang sa inyo. Isaiah 26:4. Trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Diba? Siya yung ating buog, siya yung ating kanlungan. At sa pa, Isaiah 26:8. Lord, we shall trust in you by obeying your laws. Our heart desire is to glorify your name. So yun lamang po sa mga paglilingkod ko. Ay talagang tayo, kaya nga tayo narito, kaya tayo, unti-unti sumusunod tayo kay God, dito ba? God is perfect naman po, dito ba? Siguro alam niyo na rin yung nangyari sa akin. Tagal din po ako nawala si Charles. Pero kahit po ako wala si Charles, siyempre ang laman ng isipan ko, ng puso ko, si God. Saka kayo, mga kapatigan ko, siyempre lagi ko rin kayong namimiss. At yun nga po, sa ganyan po, ang namimiss ko na lang ay yung asawa ko kasi wala ako siya. Pero ganun pa man po, sabi nga o, things work together for good, po ba? Ang Panginoon talaga, nung pa po ako, kasi matagal na po akong born again eh. So baka ba tayo ng isang araw dito. Matagal na po ako na born again. So, alam po ko yun, kasi medyo bata pa ako, gano'n. Siyempre, yung paglilingkod natin kay God, lagi on and off, di ba? Pero naman talaga tayong tao. Amen po ba doon? Sometimes on fire tayo, sometimes hindi. Pero ganun pa man, dahil nga po, unti-unti, binabago tayo ni Lord. As time goes by, yung edad natin, hindi pa bata ng pabata, di po ba? Pero sa ngayon po, hulaan nyo, ilang taon ako? Yes, until 17. Kasi nagpalit ng edad, 16 ako ngayon. Ganun po yung counting. So yun po, kaya po sa paglilingkod sa kay God, kaya nga sabi niya, Lord, continue to be with us. Diba? Sabi nga, lahat ng ating ginagawa, whatever you do, do it for the glory of God. Diba? Whether you eat, whether you pupunas ka lang yan, lahat po ng ginagawa natin, para sa kalwalatian ng Diyos. Hindi din po sa pagtayo dito. Lahat po ng ginagawa natin, nakagawin tayo kay God. Kaya alam ko, with the help of God and the Holy Spirit, which is our comforter, our friends, siya po yung patuloy na umaakay sa atin, nagtuturo sa atin kung ano ba yung mga pwede natin gawin. Diba? At sila po, alam ko, lahat naman tayo, may pagtawag na ang Panginoon. Alam ko, na tinawag na rin ako ni God, kasi nakapag-ano na rin po ako, nakapag-lingkod na ako ng magsasaan na rin ako nadala. At alam ko naman, pero ayoko talaga ng ano, basta ako'y katulong lang. Talagang, yun po naman kasi yung palabas sa akin, kahit sa mga inventory, yung health, service, mga intercession. So, ganun po, taga-tulong lang po, taga-alalay. At kung ano po yung iutos, siyempre, susundin natin. Kasi sabi nga ni God, diba, kailangan, sorry, hindi naman pwedeng, si Pastor na lang, si Pastor na gumagawa. Kailangan, may katulong siya. Di po ba? At kami rin po, bilang manggagawa natin, dahil sabi nga, lahat tayo, we are co-workmanship of God. Lahat po tayo, ang bata sa atin. No man is an island. Hindi tayo mabuhay ng pwede tayo lamang. Kaya sama-sama tayo. Amen po ba? Kaya lahat po ng mga tungkulin na inatang sa ating Panginoon, sabi nga ni Pastora Kate, calling is a blessing. Tunay nga po, dahil napaka-palat po natin dahil tinawag tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Di po ba yung mga naglilingkod, yung napapanood yung mga Korean movies, mga kaharian, na kapag siya'y napapunta doon, talagang tuwan-tuwa sila. Makapasok lamang sila sa kaharian ng mga hari. Di ba tayo? Kingdom of God. So we are so blessed. Kaya pinupuri ko ang Diyos sa lahat sa atin. Kaya nga, we are continue to obey His laws, and God is working in us, through us, and within us. For the glory of God, amen. Amen. As secretary po, magiging abala po kami ng ating RC kasi para na rin malaman ninyo, lalakarin po namin yung SEC kasi nabalitaan namin na wala na number of attendees para makapag-register tayo sa SEC.
No? So matagal na po natin pinag-pray yan na ma-register po ang ating iglesia sa SEC or Securities and Exchange Commission. Hindi po tayo illegal, pero gusto natin maging legal. Lahat ng ilalabas nating documents dito na registered po tayo sa SEC, no? Para po sa security din lahat ng mga bagay-bagay sa iglesia. Kung mag-ano tayo ng bangko, hinahanap po nila, kung sasabihin mo sa church yan, kailangan merong papeles. Kung wala po, pangalan ng tao or a specific person lang, parang ano ka lang, personal bank account. Pero kung meron na po tayong SEC registration, pangalan po ng church ang makikita sa mga, so yun, isa yun sa mga bagay na gusto po nating kaya lalakarin po namin yun, pag-pray nyo po kami, at nawa nga, totoo yung wala ng number of attendees, kasi po kaya hindi tayo makapagpa-registered sa SEC ng matagal na, kasi sa totoo lang, noon po talaga, nire-require nila na dapat meron tayong 200 members para ma-register sa SEC. Tapos mga ilang taon, nagtanong ako ulit, sabi ni Pastor Arnel, Pastora, 250 na. Ha? Nadagdagan pa? Hindi pa nga kami nagsisikwente. 250 na raw yung kailangan. Alam niyo, sa totoo lang, may nagtuturo sa akin na, lista mo lang na lista yung pangalan para umabot kayo ng 200. Di naman daw nila titignan na yung kung sino ba yung mga tao. Totoo naman, hindi na chichikin ng SEC kung buhay pa ba itong tao na to. Pero ayoko ng ganun. Kung i-register ko 200 kayo nandyan. Hindi tayo, mas masaya po yun. Na kumilos ang Diyos sa atin, masaya tayo na kapag-register dahil na-fulfill ng God yung purpose natin dito sa lupa. Amen. Hindi po ako mayabang, pero ang gusto natin dito, kung bigay ng God, yun talaga. Ngayon, binibigay ng Diyos, sabi, wala ng number of attendees, kaya sasamantalahin po namin. Sama niyo po kami sa panalangin. Amen. So, kaya rin siya po ay sekretary. Napakasipag po magsulat-sulat. Yete RC. Mahiling ko po kayong 5 dito. Ayan. So, sila pong, ilan na kayo? 5? Ay pinipresenta po natin, una sa Panginoon, pangalawa po sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. And they will do a pledge, no? Sa oras po na to, they will answer Amen or I am. Hindi po. Tess, Nanay Penny, Kate, Joy, and Ate RC, in entering the ministry of full-time proclamation of the gospel, you're committing yourself to teach, to guide, to protect, nothing but what the Word of God teaches, and to live a life that will be a worthy example of what you teach, what you do, always seeking to give God the glory and not building a following for yourself. As God's servant, you are expected to live a life of holiness, to make the proclamation of the gospel your preoccupation and the glory of God your sole motivation. Are you prepared to make this commitment in the presence of God and with this congregation as your witnesses? Amen. Tayo po ay papanalangin po natin sila. I-lay hands po natin sila. Gusto kong linawin din sa inyo, bakit tayo nag-lay hands? Laying of hands is not a magic. Na pag ginanyan po natin yung kamay natin sa tao na pinapanalangin po natin ay meron pong magic or power po yun. Wala po. Ano pong ibig sabihin ng laying of hands? Ito po ay visible representation of the church endorsement. Tayo po yun, church endorsement, church approval, church protection, and church support for those who call for the ministry. Amen po ba mga kapatid? Kayo po yung kausap po ngayon, kayong mga nasa baba dyan. No, yun po yung ibig sabihin ng laying of hands. Those who lay hands commit themselves to be the sponsors. O mga ninang, ninang kayong lahat. To be the sponsors of those who call to the ministry. And thus commit themselves to pray for and encourage and support the one called.
or those who call, those who lay hands, moreover, represent not only themselves, but also the church as a whole. Ngayon, pag-pray po natin sila, tayo po tayo. Let's lay our hands sa ating po mga kapatid at ipanalangin po natin sila. Hallelujah. Again, there is no magic or power to be transferred in our laying of hands, but this is just a visible representation of our endorsement and approval and protection and support for all of them. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to, O Diyos. We commit to you, Lord, Tens, Nanay Penny, Kate, Joy, and Ate Arcy, Lord God. Lord, sa iyo po sila, Panginoon, responsible. Sa iyo sila, Panginoon, mayroong mga gawain na tungkulin na dapat nilang harapin, dapat nilang gawin, dapat nilang sundin, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, tunay nga, Panginoon, pagharian mo po sila, pangunahan mo po sila. They will not act, they will not decide unless you say so, unless you do it so, Lord God. Na yun talaga yung pinapagawa mo sa kanila. And no spirit of pride, Lord. Walang espiritu ng kayabangan, walang espiritu ng kaartihan, walang espiritu, Panginoon, ng ano pa mga bagay na hindi ka aya-aya sa iyo, O Diyos. Wala rin espiritu ng pagrereklamo, Panginoon, bagkos pagtanggap sa iyong ministeryo na ipinagkaloob mo sa kanila, sa iyong pagkakatawag sa kanila, God. Patuloy kang mangusap, patuloy na gabayan mo po sila, patuloy ikaw po, Panginoon, ang magturo sa kanila because you are our best teacher, God. Wala po silang magagawa, wala kami lahat magagawa apart from you, Panginoon. Kaya, God, pangunahan mo po sila, Panginoon, at truly, Lord God, ang mga buhay nila, Lord God, katulad na po ng aming sinasabi, that they will be a good example, not only to this church, but also to their families, to their loved ones, to their friends, and to their neighbors, and to all the people that surrounds them, Lord God. Nakilala man nila o hindi, Panginoon, they will be a salt and light of this world also, Lord God. Kaya salamat po ng marami sa buhay nila. Salamat sa pagtanggap nila sa tungkulin na to, Panginoon. Salamat, O Diyos, ito po ay hindi sa pilitan, kung hindi naging maluwag sa kanilang puso, naging maluwag sa kanilang kaisipan, maging ang mga pamilya ng mga tao na to, Panginoon. I pray for their families, Lord God, that also they will support their loved ones, Panginoon. Nang anumang naging conflict o problema, hindi po yun mawawala. Pero mapag-usapan, Panginoon, at ikaw po yung maging sentro ng pamilya ng bawat isang narito sa iyong harapan, O Diyos. Lord, salamat po. Pagpalain mo po sila at ang kanilang buong sambahayan. As for their house, Lord God, they will serve you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Ayan, tandaan niyo po yung mga mukha nila. Pag may kailangan po tayo, sino po yung tatawagin natin? Ngayon, gusto ko pong tawagin ang ating mga manggagawa sa ating prayer warrior. Yung mga manggagawa naman po natin, no? Yung mga katuwang nila, no? Sa prayer warrior, Nanay Emma, Tatay Inyong, Ate Josie. Prayer warrior, dito po sa harapan. Nanay Emma, wala po si Tatay Inyong. Si Nanay Emma na lang. Sabihin ko po pag may nakakalimutan ako, ho? Nanay Emma, Tatay Inyong, Ate Josie. Tama po, sila ang prayer warrior. Tama. Sige po, dito po tayo sa gitna. Yan. Mga kapatid, patuloy po natin ipapanalangin sila Nanay Emma, Ate Josie, kasama po nila si Tatay Inyo. Ang mga prayer, ito mga sundalo natin. Kapag kailangan manalangin, sila po yung talagang tinatawag natin. Sila po yung nangunguna sa pananalangin, loob at labas ng iglesia. Amen! Kaya po ang mga sundalo ng Diyos. Let's lay hands also for our prayer warriors. At nawa, may tawagin ng Diyos na makasama po nila kasi sa totoo lang po, taken for granted itong ministry na to. Pinatatamaran. Pag pananalangin, tinatamad ang mga tao, pero dapat hindi. Backbone po natin ang prayer. Amen? So, sorry po. Sige, taas na po natin ang ating mga kamay. Panalangin po natin sila. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming mga prayer warriors, Lord God. Tatay ninyo, kahit wala po siya. Ate Josie, Nanay Emma, Panginoon. Lord, salamat sa mga buhay nila na iaalay nila para sa iyo. Salamat sa pagiging mapanalangin nila, Panginoon. They are not perfect, Panginoon, pero alam
po, O Diyos, sila patuloy na lumalapit sa iyo. Dinudulog nila lahat-lahat na nangyayari sa loob at labas ng iglesia, sa mga kapatiran, Panginoon Lord. Continue to give them fire to pray, as always, that they will need to pray unceasingly. They will pray continuously. May problema sila o wala, masaya sila o malungkot, may kabigatan sila o wala, may sakit o wala. They will pray, Lord God, because they are your warriors, they are your soldiers. Thank you, God, for their lives. Continue to bless them and continue to give them long life, Lord God, at patuloy na magandang kalusugan para sa aming mga prayer warriors. Thank you, God, in their lives. Bless them in all aspects in their lives. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating mga prayer warriors. Maraming salamat po. Tandaan ko rin mga mukha nila. Pag gusto nyo mangingi ng panalangin sa kanila po, tawagin naman po natin ang ating mga nasa Asherin Ministry, si Marvin, si Tatay Chris, si Apollo wala, si Sheryl, si Bebe, si Cora, si RC. Yung mga tinawag ko po, dito po tayo sa harap, Marvin, Tatay Chris, Apollo, Sheryl, si Bebe, si Cora, si Ate RC. Ito po tayo, yung ating mga nasa Asherin Ministry. Ayan. Si Bebe po, napakaaga palagi niya. Sarado pa ang church, nandito na si Bebe. Magtotoo po, naupo na siya sa amin. At siya po ang taga-puspos ng ating mga upuan. Kaya Asherin po si Bebe. At the rest of them, sila po yung katuwang ni Nanay Perry para sa kalinisan, kaayusan, katahimikan, yung mga kalalakihan po natin, mga silent workers po ito. Yung inaakala mo parang wala lang, pero sa totoo po, sila po ay gumagawa ng ganyan ang mga lalaki, di ba? Hindi na nila kailangan, alam mo yun, hindi kasi sila masalita. Mga tahimik kasi sila. At like natin mga babae, masyadong mahilig tayong magsalita. Pero they are our workers and thank you for their lives. Pag-pray po natin sila. Si Cora, salamat sa Diyos. Siya po ay nagbabalik. Amen! Thank you for our lives. Pag-pray sa atin. Pag-pray sa kapatid natin na si Cora ngayon po is na rin siya uli, manggagawa. Matagal na po siya manggagawa. Talaga naman may katooban ng Panginoon sa bawat isa. Enhance po natin sila, panalangin po natin ang ating mga Asherin Ministry na hindi po sila magsasawa sa kanilang mga ginagawa. Alam ko, napapagod sila, pero para sa Lord, sige lang. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay ng Asherin Ministry namin, Lord, kay Cora, kay RC, kay Bebe, kay Marvin, kay Tatay Chris, kay Shen, na wala din, at kay Polo, Lord God. Sila, Panginoon, ang responsible sa building, Panginoon, sa loob at labas ng iglesia na to, kalinisan, kaayusan, katahimikan, ang mga pag-aaka. Ano ba ang mga kailangan gawin dito sa loob ng iglesia? Thank you for their lives. Thank you sa kanilang kasipagan. Thank you sa kanilang dedication, Panginoon Lord. Hindi namin masusuklian kung anong mga ginagawa nila para sa kanilang kalikuran. But we pray, Lord God, that you bless them abundantly, Lord God. You bless them prosperously right now in the mighty name of Jesus, and continue to show forth your glory and your power upon their lives, Lord God. Na huwag din silang mapapagod, bagamat napapagod sila, huwag silang mapagod, huwag silang magsawa, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa, sa kalikuran nila, because hindi kami naglilingkod sa tao, hindi kami naglilingkod sa iyo, O God. Kaya salamat po sa mga buhay nila, Panginoon, na patuloy na ginayaalay, hindi po sa akin o kung kanino man, kung hindi iniaalay nila ang kanilang buhay, tanging sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Thank you, Lord God, for their willingness of heart, na kahit ano pong sabihin, inutos sa kanila, ay kanila pong ginagawa. Thank you very much for their being so humble, Lord God. Magpatuloy po ito sa buhay ng mga Asherin Ministry. Bless them also in all aspects of their lives. In Jesus' name, amen! Palakpakan po natin ang ating mga nasa Asherin Ministry. Hallelujah! Tandaan nyo yung mga mukha nila. Amen. Para alam nyo kung sino po yung mga lalapitan ninyo.
And last but not the least of our ministry, yung nasa worship team po natin, tawagin ko si Kuya Ken, Nathaniel, Marian, Robert, and Kay. Tama ba ko? Si Kuya Ken, si Nathaniel, si Marian, si Robert wala, at si Ate Kay. Si Ate Kay po nasa worship team, katulad na nasabi niya na kanina. Let's pray for our worship team. Ayan. Na pinangungunahan po kanina ni Ate Joy. Ito po ang mga worship team natin. Kung kanina yung prayer warrior, they are our soldiers in prayer. Tama? Sila naman po, they are responsible. They are also soldiers of the church na kung saan kailangan tayo pong lahat ng kongregasyon ay makapasok sa Holy of Holies. They are not leading the worship team na parang nagpo-concert. Hindi po. They should be leading the people. They should be leading us, no, to enter the presence of our Lord Jesus Christ. Hindi ganun po komplikado ang mga nasa worship team. That's why I keep on asking sa lahat ng mga workers, hindi na po sa worship team, that they must do their personal devotion and quality time with the Lord. Because if not, ang ginagawa lang nila ay performance. Nakita po ninyo? Kung ano man yung ginagawa natin na walang pakikipag-liig sa Diyos, that is just a full show. Pero dito po, wala pong artista dito, hindi po tayo nag-show dito. Lahat ng ginagawa natin, all for the glory of our Lord Jesus Christ. Amen! And also, hopefully, praying po, kita niyo naman, ilan lang sila. Si Kuya Ken po, for now, walang kasamang kapalitan na tumugtog sa gitara. No? Hopefully, in this year, 2025, meron na po tayong makasama na ibang manunugtog. Kaya kung sino po yung kinakausap ng Diyos dyan, hindi ka matatahimik. At ang umaawit po natin, dalawa, pangatlo si Joy. Kulang din po. Amen. So, nakita nyo kung gaano tayo kakonti, kung gaano po tayo kakulang, we really need workers, mga kapatid. We really need workers, soldiers of Jesus Christ, na willing mag-obey, willing i-commit ang kanilang buhay para sa Panginoon. Kaya po tayo nananalangin para hindi po magsawa itong ating mga manggagawa sa kanila pong mga ginagawa. Amen. Kasi nga, kung walang kapalitan, talaga pong very tasky, very tiring po yung trabaho. Kaya naiintindihan po natin. But just the same, ang pinagliling ko lang po natin ay ang ating Diyos na buhay. Kaya hopefully, sama niyo rin po lahat po ng ministry. Isama niyo sa panalangin na someday, meron na silang makakasamang ibang aawit, no? Magbaback up, mag-worship lead, at tutugtog. No? At the present, si Kuya Nathaniel po ay taga-ano rin siya, yung projector na mano-mano. Projector po natin na mano-mano, pero patuloy po siyang sumusunod sa Panginoon at patuloy siyang nandyan sa ministry na minamahal niya. Sige po, layers na po natin ang ating buong worship team. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming worship team, Panginoon. Lord, thank you for their lives. Mga bata sila, Panginoon. Mga batang tinawag mo, pero hindi sila nag-alinlangan, hindi sila nagreklamo. Bakit ba sila ginagawa to? Bakit sila yung kumakanta? Bakit hindi yung matataganda? Bakit sila yung tumutugtog? Bakit hindi yung iba? They never ask that kind of question. Kaya Lord, salamat sa mga buhay nila. Dahil naniniwala ako, nangungusap ka sa kanila, Panginoon, at tinawag mo sila sa kanilang mga murang edad. Hindi mo na, Panginoon, hinayaan na mapunta sila o gawin nila kung ano-ano mga bagay dito sa mundo na to. Inihiwalay mo na sila sa mundo, Lord God. Thank you, Lord God, for separating our worship team into the Word, Panginoon. At patuloy dalangin namin sa buhay ng aming mga worship team, si Nathaniel, si Marian, si Kay, at si Kuya Ken, si Robert na wala, Panginoon. I pray for all of them. We pray for all of them, Lord God, that you continue to use them mightily, Lord God, that continue to worship you, Lord God, on hand, first hand, sila mismo, Panginoon. Worshippers sila sa kanilang mga sarili. Sumasamba sila sa iyo sa espiritu at katotohanan, Panginoon. We pray for your anointing, Lord God, to continue
God, your anointing, your power, Lord God. Lord, ang mga labi nila, Panginoon, sumasambit ang mga pagpupuri, pagsamba sa iyo. Kaya hindi mo hahayaan ang mga labi na yan ay magamit sa mga walang kwentang mga salita o mga kakwentuhan na hindi naaayon sa iyong kalooban, because you're going to spare them, Lord God. Patuloy na gamitin mo ang buhay ng aming mga worship team, Panginoon. Lumago pa sila more and more. Makilala ka pa nila more and more, Panginoon. At kahit wala pa silang mga kapalit, we pray na hindi pa rin sila magre-reklamo. They will still do their ministry because they love you, Lord God. Thank you, Lord God, sa buhay ng aming mga worship team. Bless them also in all aspects of their lives. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah.